Ang isang makalumang kaharian ay nahaharap sa problema sa paghalili ng ang hari at reyna ay walang lalaking tagapagmana. Kaya naman ang kanilang panganay na anak na babae na isang prinsesa ay nais na salungatin ang kontemporaryong mga tuntunin sa pamamagitan ng pagpapatunay sa kanyang sarili bilang isang magiting na pinuno. Nagsasanay siya gamit ang kanyang mga kamay sa isang labanan kasama ang master ng mga sandata ng kastilyo na si Lin. Inaaral din ng prinsesa ang pilosopiya at politika para maging isang mabuting pinuno gayunpaman, nais ng kinikilalang hari na gampanan ng kanyang anak ang mas tradisyonal na mga tungkulin tulad ng pagiging mabuting asawa at ina. Gusto niya ng isang lalaking pinuno na nakaupo sa trono pagkatapos niya, kaya upang magawa ito ay itinakda niya ang kasal ng prinsesa kay Julius na nag-iisang anak na lalaki ng isang kilalang royal diplomat. Lumilitaw na maayos ang lahat, habang si Julius na isang malupit na mandirigma ay nakatakdang maging hari pagkatapos ng kasal. Ngunit sa araw ng seremonya ng pagsusuot ng singsing, tinanggihan ng prinsesa ang kasal. Pagkalipas ng 2 araw, nagising siya sa isang silid at pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakasuot ng damit pangkasal habang ang kanyang mga kamay ay nakatali, pagkatapos ang kanyang utak ay nagsimulang magkaroon ng malabong alaala na nangyari noong nakaraang gabi. May ilang armadong lalaki ang pumasok sa silid na ito at ipinasok ang isang kakaibang pampakalma na likido sa kanyang lalamunan. Matapos pilit na alalahanin ng lahat, nagsimulang maghanap ang prinsesa ng mga paraan upang makatakas. Ang malapit na bintana ay ganap na bukas, ngunit ito ay humahantong lamang sa isang malalim na dagat sa ibaba. Susuriin na sana niya ang pinto nang biglang may narinig siyang ingay ng mga tao na lumalapit sa pinto. Ang prinsesa ay nagmamadali na bumalik sa kanyang kama at nagkunwari na natutulog. Makalipas ang ilang segundo, 2 malalaking lalaki ang pumasok sa silid na may masamang hangarin. Ang isa sa kanila ay katakot-takot na inilapit ang kanyang mukha, at sa oras na iyon ay bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at iniuntog ang kanyang ulo sa kanya. Sa mabilis na kaguluhan ng aktibidad, ang prinsesa ay tumalon mula sa kanyang kama at pinakawalan ng isang kamay mula sa kadena sa pamamagitan ng pagbali sa kanyang hinlalaki. Pagkatapos ay ginamit niya ang kadena bilang sandata at inatake ang mukha ng isa sa mga lalaki gamit ito. Ang prinsesa ay nagpatuloy sa kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pagsaksak sa mata ng lalaki gamit ang kanyang hairpin, at matagumpay niyang napatay ang isa sa 2 lalaki na pumasok sa silid. Ang isa pang lalaki ay desperado na sinubukan siyang sunggaban sa lalong madaling panahon gayunpaman, minanipula niya ito patungo sa bintana at kalaunan ay sinipa pababa ng tore. Naghahanda na sana siyang umalis ngunit bago pa man makalabas ang prinsesa, narinig niya ang panibagong hakbang ng paa patungo sa silid. Agad siyang kumuha ng mabigat na martilyo na nakalagay sa malapit at nagtago sa likod ng pinto, at pagbukas pa lang nito ay inatake niya ang lalaki na naroon upang tingnan ang kanyang mga kasama. Sa wakas ay natanggal niya ang kanyang kadena at inayos ang mga bangkay ng mga lalaki upang magmukha silang nagbabantay. Kasunod nito, pumasok ang prinsesa sa pinakamalapit na banyo at tumingin sa labas ng bintana upang masuri ang sitwasyon. Doon ay nakakita siya ng nakakatakot na tanawin, ang kanyang pamilya ay nakatali sa kalsada sa ibaba. Hindi nagtagal ay nilapitan sila ni Julius, kasama ang kanyang matapat na bantay na si Moira. Ginamit ng hari ang pagkakataong ito upang mangatwira na ang ama ni Julius ay isang diplomat na hindi sasang-ayon sa kanyang marahas na mga aksyon, ngunit walang pakialam si Julius dahil naniniwala siyang mahinang pasipista ang kanyang ama at ang hari. Higit pa rito ay inakusahan niya ang hari ng paglabag sa kanilang mga tradisyon at pagtanggap sa mga tao sa labas sa halip na sakupin sila. Nangatwira ng ama ng prinsesa na hindi maaaring maging hari ang isang tao na hindi marunong tumulong. Ngunit iginiit ni Julius na nais ng mga tao na makakita ng isang malakas na pinuno na nakaupo sa trono. Pagkatapos ay inutusan ni Julius ang kanyang mga sundalo na ihatid ang maharlikang pamilya sa mga kulungan. Ilang metro sa kalapit na tore ay pinapanood ito ng prinsesa, naalala niya ang mga pangyayari 2 araw na ang nakalipas kung saan tumanggi siyang pakasalan si Julius. Ang kanyang mga aksyon ay humantong sa pagsalakay sa kanyang kaharian at ngayon ang kanyang mga magulang ay nasa panganib din gayunpaman. Naputol ang kanyang iniisip nang pumasok ang isang sundalo sa banyo. Mabilis siyang pumasok sa malapit na bathtub at nilubog ang sarili sa tubig. Buti na lang at naka-helmet ang sundalo at hindi niya napansin ang mga bula na lumalabas. Pagkaalis niya ay lumabas ang prinsesa sa tubig saka pinunit ang basang damit at umalis. Pumasok siya sa mga pasilyo na umiiwas sa sinumang sundalo ng kaaway sa pamamagitan ng maingat na pakikinig sa kanilang mga yapak.
Mukhang maayos na ang lahat para sa kanya hanggang sa isang malaki at matipuno na sundalo na nakasuot ng bakal na helmet ang humawak sa kanyang leeg. Ang prinsesa ay desperado na sinuntok ang kanyang braso, ngunit ang kanyang mga pag-atake ay hindi man lang ito napatigil gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang pambihirang katalinuhan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagpalo ng dalawang kamay sa kanyang helmet. Pinatunog nito ang helmet at ang sundalo ay labis na nasaktan kaya napilitan itong bitawan siya. Pagkatapos ay mabilis itong sinundan ng prinsesa ng isang sipa sa kanyang ari ngunit hindi ito nakagambala sa lalaki. Kasunod nito ay muli siyang hinawakan ng kaaway sa leeg, ngunit pinukpok niya ang helmet nito sa dingding upang makatakas. Hindi nagtagal ay nagmadali siyang pumunta sa kanya na parang nagngangalit na toro, kaya umakyat ang prinsesa sa pader at umupo sa kanyang balikat. Pagkatapos ay iniikot niya ang kanyang helmet, na pansamantalang naging sagabal sa paningin nito. Sinubukan ng lalaki na ibangga siya sa dingding, ngunit kinuha ng prinsesa ang kanyang helmet at ligtas na nakababa. Pagkatapos ay sinaksak niya ito gamit ang mga sungay sa helmet, bago ito pinalo sa kanyang ulo na sa wakas ay napatay ito. Habang siya ay nagpapahinga mula sa malagim na laban na ito, nagkaroon ng pagbabalik-tanaw ang prinsesa. Naalala niya ang kanyang guro na si Lin, na nagturo sa kanya na ang pagiging isang tunay na mandirigma ay nangangahulugan ng pakikipaglaban para sa isang mabuting layunin. Sa isa sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay, ang reyna ay nagpahayag ng kanyang pagkabalisa. Nagkomento siya na dapat ituro ni Lin ang magandang kaugalian sa prinsesa at hindi makipag-away na parang lalaki gayunpaman, iginiit ni Lin na ang isang babae ay dapat matuto ng parehong asal gayon din ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa parehong oras. Sa kasalukuyang panahon, dinadala ng isang grupo ng mga sundalo ang katawan ng lalaking napatay ng prinsesa mula sa tore ng kastilyo. Dahil dito ay nag-aalala si Julius, kaya inutusan niya ang kanyang tenyente na si Kerr na tingnan ang prinsesa bago tumungo sa tarangkahan ng kastilyo. Ngunit inutusan ni Kerr ang isa pang sundalo, isang mabagal at hindi kapansin-pansin na tao na gawin ang gawain. Samantala, nagtago ang prinsesa sa isang silid ng tore, doon ay pinunit niya ang kanyang damit pangkasal para mas maigalaw niya ang kanyang mga paa. Nililinis niya ang kanyang mga sugat nang biglang dalawang sundalo ang dumating sa lugar. Isang matinding pakikibaka ang naganap at mabilis na sinaksak ng prinsesa ang isa sa mga kalaban. Pagkatapos ay tinanggal niya ang lace mula sa kanyang gown at ginamit ito para itali ang isa pang sundalo. Ang walang takot na binibini ay kumuha ng pana at hiniling na malaman kung ano ang ginawa ni Julius sa kanyang pamilya. Nang tanungin ng lalaki kung marunong siyang gumamit ng pana ay tumalikod siya at binaril sa dibdib ang kanyang kasama. Gayunpaman, ang lalaki ay patuloy na iniinsulto ang prinsesa na pumilit sa kanya na patamaan siya ng isang palaso sa kanyang leeg. Sa pamamagitan nito, kinuha ng prinsesa ang espada ng patay na sundalo at umalis sa silid. Pumunta siya sa ibaba at hindi nagtagal ay pumasok sa isang makipot na sikretong daanan sa likod ng makapal na dingding ng dining hall. Sumilip siya sa isang butas at nakita niya ang ilang mga mersenaryo na nagnanakaw ng anumang kayamanan na makikita nila. Dahil karamihan sa mga lalaking ito ay lasing at abala sa pagpuno ng kanilang mga bulsa, ang prinsesa ay madaling nakapuslit sa dining room. Pagkatapos ay maingat siyang kumilos sa likod nila at nakarating sa isa pang lihim na daanan sa kabilang dulo. Sa oras na ito ay malalaman natin na narating na ng prinsesa ang kanyang kwarto kung saan may itinago siya na isang espesyal na espada. Sa pamamagitan ng isang pagbabalik-tanaw ay naalala niya ang kanyang pagsasanay kasama si Lin na palaging inuulit ang isang mahalagang aral, ang lumaban ng may puso. Ang tiyuhin ni Lin at ang personal na tagapayo ng hari na si Kai ay tumulong din sa pagsasanay sa prinsesa. Ganap niyang alam na ang dalagang Maharlika ay magiging isang matapang at magaling na mandirigma balang araw. Kaya naman ibinigay niya sa prinsesa ang pamana ng kanyang pamilya, isang magandang maikling espada na hindi napuputol ang dulo. Dahil nagkaroon ng determinasyon, kinuha ng prinsesa ang kanyang gamit sa ilalim ng kama bago bumalik sa lihim na daanan. Paalis na sana siya nang biglang narinig niyang nag-uusap sina Julius at Moira tungkol sa paghahanda sa kasal. Nagtanong si Moira kung bakit hindi na lang niya basta kunin ang trono. Sumagot ang huli na walang sinuman ang maaaring makialam sa kanyang pag-akyat sa trono kung gagawin niya ito sa pamamagitan ng tradisyonal na pamamaraan ng kasal, kahit na ang kasal ay sa pilitan. Dahil nag-aapoy sa panibugho, binigyan siya ng halik ng babae at nagsimulang magkulitan ang dalawa. Ang prinsesa na nasa likod ng isa sa mga dingding ay pumwesto upang saksakin si Julius sa isang maliit na butas gayunpaman. Ang kanyang mga plano ay hindi nangyari nang ang isang sundalo ay pumasok sa silid na nagpahayag na ang hari ay gustong makipag-usap kay Julius.
Di nagtagal ay pinuntahan ng mga mananakop ang hari, na nagbabala kay Julius na ang pagkuha ng korona ay lalabas bilang pagtataksil sa pangkalahatang publiko. Gayunpaman, idiniin ni Julius na ang kasal ay hindi isang pagtataksil. Samantala, gumapang ang prinsesa mula sa ilalim ng isang lagusan at natagpuan ang kanyang sarili sa ilalim ng baluti ng isang kabalyero. Hindi niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil sa tingin niya ay pandekorasyon lang yun. Ngunit ang kanyang hula ay lumalabas na mali nang ang kabalyero ay kumilos at sinusubukan siyang atakihin. Ang prinsesa ay mabilis na kumilos at umiwas sa kanyang mga pag-atake habang nagagawa rin niyang patamaan ito. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, ang baluti ng kabalyero ay hindi tinatabla ng anumang uri ng sandata. Nakaisip ang prinsesa ng isang napakatalino na ideya, itinusok niya ang kanyang espada sa mahinang bahagi ng baluti. Pagkatapos ay agad niyang itinapon sa kanya ang laman ng isang lampara na sinundan ng kandila. Ang makapal na metal na baluti ay nagkaroon ng apoy, at niluto ang kabalyero sa loob. Sa kanyang desperasyon, tumalon ang kabalyero mula sa malapit na bintana at bumagsak sa patio sa ibaba. Nang makita ito, si Moira na ngayon ay napapagod na sa kawalan ng kakayahan ni Kerr, sinaksak niya ang kanyang lalamunan sa tulong ng kanyang latigo. Pagkatapos ay pinamunuan niya ang hukbo ni Julius at inutusan ang kanyang mga tauhan na suriing mabuti ang bawat palapag ng tore ng kastilyo. Ilang sandali pa, ang prinsesa ay nagsimulang makorner ng napakaraming bilang ng mga lalaki na ngayon ay nagmamadaling umakyat sa tore ng kastilyo. Hinawi niya ang kanyang kwintas at ginamit ang mga perlas upang mapabagsak ang mga kaaway. Ang dalagang Maharlika pagkatapos ay humakbang sa kanilang mga kalasag at nagmamadaling umalis sa lugar. Sa kasamaang palad, napakaraming mga kaaway upang makipaglaban ng mag-isa. Mabilis niyang sinuri ang lugar at nakabuo ng isang plano upang makalabas sa mahirap na sitwasyong ito. Ang prinsesa ay tumalon mula sa malapit na bintana, humawak sa isang tela, at inindayog ang sarili sa isang silid sa kabilang panig ng tore. Habang nililinis niya ang kanyang mga sugat ay may pumasok sa silid at mabilis siyang nahanap. Sa kabutihang palad, ito ay walang iba kundi si Lynn na master ng mga sandata ng kastilyo at personal na guro ng prinsesa. Inalagaan ni Lynn ang dalagang Maharlika at sinabi sa kanya na ang kanyang pamilya ay nasa mga piitan. Pumunta silang dalawa sa silong ng tore at dumaan sa kusina, sa kasamaang palad ay doon sila na corner ng tatlong magugulo at lubhang mapanganib na mga mersenaryo. Hinarap ng prinsesa ang dalawang lalaki, habang si Lynn naman ang humarap sa pinakamalaki sa tatlo. Madaling tinalo ng master ang kanyang kalaban, at pagkatapos ay lumapit sa prinsesa upang umatake sa natitirang dalawa pa. Mabilis na pinatay ng dalawang babae ang isa sa mga mersenaryo, at nang papalapit na ang ikatlong lalaki sa prinsesa ay dumating si Moira sa pinangyarihan. Siya ay isang mabangis at walang awa na manlalaban, na mahusay sa paggamit ng isang dalubhasang latigo. Agad niyang pinalo ng sandata si Master Lin na hinarang ito gamit ang kanyang braso. Lumapit ang prinsesa upang tulungan ang kanyang master, ngunit napakabilis ni Moira kung ikukumpara sa kanya. Sa pagharap sa lubos na pagkatalo, dinala ni Lin ang prinsesa sa mga lagusan ng tubig habang siya ay nanatili upang pigilan si Moira. Pumasok ang prinsesa sa lagusan, at hindi nagtagal ay lumabas siya sa piitan kung saan nakatagpo niya ang tatlong lasing na gwardya. Hindi ito nangangailangan ng kanyang labis na pagsisikap o oras upang mapabagsak ang mga ito. Madali niyang natalo ang mga lalaki at kinuha ang isang espada habang ang kanyang pamilya ay nanunood ng may pagmamalaki. Pinalaya niya ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na si Violet, ngunit bago sila makaalis ay may nagpatulog sa prinsesa. Maya-maya, nagising ang prinsesa sa bulwagan sa ibaba at nakita niya ang kanyang pamilya pati na rin si Lynn na nakatali. Ininsulto siya ni Julius dahil sa ginawa niyang gulo, ngunit galit na kinagat ng prinsesa ang kanyang kamay. Sinampal siya ng nagagalit na si Julius, at sinabi na ipinanganak siya para maging asawa niya. Sa sobrang nakakatakot na tono, sinabi niya sa lalaki na inaabangan niya ang pagpapakasal sa kanya. Nagbanta siya na kapag ikinasal na sila, kailangan niyang matulog ng nakabukas ang isang mata dahil araw-araw at gabi-gabi ay may balak siyang patayin siya. Gayunpaman, ito ay lumalabas na isang pagkakamali dahil napagtanto ni Julius na ang prinsesa ay hindi mapipigilan. Pagkatapos ay pinili niyang pakasalan na lamang si Violet at inutusan si Moira na patayin ang prinsesa. Sa kabutihang palad, sinipa ng prinsesa ang espada ng katabi na gwardya at napigilan si Moira sa kanyang paglapit. Sinamantala ni Lynn ang pagkakataong ito at tumakas sa isang lihim na daanan kasama si Violet. Sa isang nakakagulat na pangyayari,
Itinapon ng isang sundalo ang prinsesa sa labas ng bintana at nahulog siya sa dagat sa ibaba. Habang siya ay lumulubog, naalala ng prinsesa ang kanyang pagsasanay at ang mga oras na wala siyang tiwala sa kanyang lakas. Pagkatapos ay naalala din niya ang balak gawin ni Julius sa kanyang nakababatang kapatid kaya inipon niya ang kanyang lakas. Sumunod ay gumamit siya ng nahulog na bubog upang mapalaya ang kanyang mga kamay mula sa pagkakatali saka lumangoy sa ibabaw. Sa ibang lugar, ang prinsesa ay nakaligtas at ngayon ay bumalik na sa kastilyo. Mabilis niyang nakasama sina Violet at Lynn, at ang tatlong babae ay tumungo sa isang lihim na silid kung saan sila kumuha ng armas para sa labanan. Iniwan nila si Violet sa sekretong silid, at ang dalawang babae ay lumabas upang lumaban sa mga sundalo ni Julius. Ngunit nang makitang nahuli si Violet, lumaban ang prinsesa sa mga sundalo habang patungo sa bulwagan kung saan pinipilit ngayon ni Julius ang isang pari na simula na ang kasal nila ni Violet. Sa kabutihang palad, si Kai na malaya na ngayon ay sinabi sa mga bisita na tumakas at manggulo sa kasal. Ang prinsesa ay kinuha ang pagkakataon na ito at nilabanan si Moira sa isang matindi at mahirap na labanan. Ang dalagang Maharlika ay nagawang atakihin ng kalaban, ngunit kalaunan ay pinulupot niya ang sarili nitong latigo sa kanyang leeg hanggang sa maubusan nito ng hininga. Dahil patay na si Moira, ang prinsesa ay nagmamadaling pumasok sa loob upang harapin ang kanyang huling ngunit pinakamalakas na kaaway na si Julius. Ang dalawa ay naglakad palapit sa isa't isa at sinubukan na tanggalin ang ulo ng isa't isa gamit ang kanilang mga espada. Si Julius na malakas at walang sugat ay inatake ng punyal ang dalagang Maharlika, pagkatapos ay dinala niya siya sa patio kung saan nagtipon ang ilang karaniwang tao. Habang mayabang na idinedeklara ni Julius ang kanyang tagumpay, naalala ng prinsesa ang payo ni Lynn na umatake ng may pasensya at pokus. Habang si Julius ay abala sa pagsasaya, ang prinsesa ay mabilis na inagaw ang kanyang espada at pinutol ang kanyang ulo. Bumagsak ang ulo ni Julius sa lupa, at sa wakas ay ibinalik ng prinsesa ang korona sa kanyang ama. Nagtatapos ang pelikula nang ideklara siya ng hari bilang tagapagmana ng kaharian. Salamat sa panonood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!